Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng. Ang aking asawa ay isang hacker. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang aking asawa ay isang hacker. Kabanata 71. Malumanay na pinindot ni Harvey ang kanyang kamay sa kanyang medyo hindi mapakali na puso at sumimangot sa bafflement. Imposibleng. Paano magkakaroon ng ganoong bagay? Sabi niya sa kanyang isipan. Ako si Harvey Riddle, Mr. Ang apo lamang ni Riddle Sr. Maaari akong magkaroon ng anumang babaeng gusto ko. Walang paraan na ako ay magiging tulad ng isang may sakit na babaeng may sakit. Dalawa si Harvey ay tila kumbinsido sa kanyang sarili. Hindi siya nanatili ng mas mahaba at pumunta sa tanggapan ng kanyang lolo upang salubungin ang kanyang lolo bago magklase. Sa Lunes, hindi katulad ng dati, ang Royal Creek Institute ay magkakaroon ng seremonya ng pagpapalaki ng watawat na dadalo sa mga mag-aaral sa high school at universidad. Pagkatapos ng agahan, lahat ay nagtipon sa sports ground. Malapit nang magsimula ang seremonya ng pagpapalaki ng watawat nang dumating si Harvey. Lahat ay nakikipag-usap, nanunood ng Harvey. Maraming mga batang babae ang sumigaw, at ang ilang mga batang lalaki ay hindi makakatulong ngunit tumingin sa. Ngumiti si Harvey at lumakad ng may kalmadong hakbang. Natagpuan niya ang linya ng kanyang klase at tumayo sa harap. Habang ang lahat ay nakatingin sa kanya, isang batang babae ang sumakay sa kanya. Si Harvey ay malubhang nakasimangot, medyo hindi nababagabag sa publiko. Nang tumingin siya sa ibaba, ito ay naging Snow. Tiningnan siya ni Snow na may mahiyain ng ngiti. Harvey, makikita-kita sa oras ng tanghalian. Matapos hindi makita siya sa loob ng 2 linggo, hindi siya tinanggihan ni Harvey ngunit dahan-daang tumango. Ngunit sa sandaling ito, may mga tagay mula sa mga nasa likuran niya. Nasabi ko na ang lahat ng ito, si Harvey at Snow ay isang perpektong mag-asawa. Ganap. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ko si Harvey nang ngiti ng malumanay sa isang batang babae. Panipi. Kailangan kong sabihin na ang dalawang malumanay na tao ay mukhang mahusay na magkasama. Pinakinggan ni Snow ang mga salitang ito at hindi maitago ang kagalakan sa kanyang mga mata. Sinadya niyang hindi lumabas upang tanggapin si Harvey kaninang umaga. Kung nagawa niya ito, walang makapansin kung gaano siya espesyal kay Harvey. Kailangang ipaalam sa lahat na si Harvey ay nagbabayad ng espesyal na pansin sa kanya. Tila, nagtagumpay siya. Hinabol ni Snow ang kanyang mga labi at pinakawalan ng isang pinigilan, katamtaman ng ngiti. Naisip niya na makaramdam siya na malayo matapos na malayo sa loob ng 2 linggo. Ngunit ngayon, ang saloobin ni Harvey sa kanya ay hindi nagbago ng marami, na naging medyo ginhawa ni Snow. Desidido siyang magkaroon ng Harvey para sa kanyang sarili. Sinubukan niya ang kanyang makakaya upang mapanatili ang pamagat ng pinakamagandang batang babae sa paaralan upang gawin lamang ang kanyang sarili na karapat-dapat sa kanya. Hanggat mayroon siyang Harvey, walang sinuman sa paaralan ang maaaring hamanin ang kanyang posisyon. Si Nicole ay nakatayo na hindi kalayuan at nakita ang nangyari. Hindi niya maiwasang mag-squint, kinikilala si Harvey bilang taong nag-ambala sa kanyang martial arts na kasanayan sa umaga. Hindi nakakagulat na siya ay sobrang bastos, gusto niya ng nyebe. Ang mga ibon ng isang balahibo ay magkasama, kaya hindi siya malamang na maging isang mabuting tao. Ang kanyang gwapong mukha ay magiging isang basura kung iyon ang kaso. Ang nakuha niya ay ang kanyang magandang hitsura. Nakikita din si Nicole na nakatingin din kay Harvey, sumugod si Lulo. Sa palagay mo ba ay kaakit-akit si Harvey? Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Nicole na nakatitig sa isang batang lalaki. Magandang hitsura ang lahat ng nakuha niya, at ang pagkakaroon ng magandang hitsura ay hindi nangangahulugang may kakayahan siya. Hindi nag-abala si Nicole na tumingin muli sa kanila. Tila nadama ni Harvey ang titig ni Nicole. Sa sandaling tumingin siya sa malayo, sumulyap siya sa isang direksyon at nakita si Nicole. Habang siya ang sentro ng atensyon at ang ibang mga tao ay pinag-uusapan tungkol sa kanya, hindi siya binayaran ni Nicole. May isang hindi maipaliwanag na pagkabigo sa loob niya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naranasan niya ang lasa ng pagiging bahagyang, at talagang nagagalit ito sa kanya. Ngunit mabilis na nakolekta ni Harvey ang kanyang sarili at hinaila ang kanyang tingin. Ang seremonya ng pagpapalaki ng watawat ay nagpapatuloy sa maayos na paraan. Hindi alam sa lahat, ang isang tao na nakatayo sa tabi ng window teki sa may window sa parlor ng tanggapan ng punong guro ay nanunood ng seremonya ng pagpapalaki ng watawat sa labas. Ang tao ay naghukay ng kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at pinanood ang seremonya ng pagpapalaki ng watawat na may malaking interes. Patuloy siyang nanunood nang matagpuan niya ang taong nais niyang makita. Hindi nagtagal para kay Mr. Ellison upang bumalik sa parlor. Humihingi ako ng paumanhin sa pagpapanatili sa iyo na maghintay, Mr. Johnston.
Nakilala ko na ang apo ko ngayon. Okay lang. Hinailan ni Jared ang kanyang tingin. Naisip mo ba ang tungkol sa panukala? G. Alam ni Ellison na pinag-uusapan ni Jared ang tungkol sa pamumuhunan, at malakas siyang ngumiti. Oo, ngunit sa palagay ko hindi mo alam ang Royal Creek Institute. Kaya maaari ko ring dalhin ka sa paglilibot ngayon at tingnan kung ang Royal Creek Institute ay isang kapaki-pakinabang na pamumuhunan. Bagaman Mr. Sinabi ni Ellison na euphemistically, nilinaw niya ito, ang Royal Creek Institute ay hindi nangangailangan ng capital injection ngayon. Ngunit maaaring tingnan ito ni Jared, at Mr. Hindi tatanggi si Ellison kung nais pa ring gawin ito ni Jared. Okay, ngunit maaari ba akong pumili ng ibang tao upang ipakita sa akin? Itinaas ni Jared ang isang kilay at dumiretso sa window ng sahig sa kisame. G. Nagtataka si Ellison at hindi alam kung ano ang naruroon para makita ni Jared kasama ang seremonya ng pagtaas ng watawat, at ang sports ground ay puno ng mga tao. Ngunit naririnig ang sinabi ni Jared, Mr. Pinagsama ni Ellison ang dalawa at naisip na mayroong isang tao sa karamihan ng tao na nais makita ni Jared. G. Pinakawalan ni Ellison ang isang benign at ngiti. Pinaplano kong ipakita sa iyo ang aking sarili. Hindi ba ako isang mahusay na gabay sa paglilibot para sa iyo, Mr. Johnston? Dahil Mr. Sinabi ni Ellison, nagtaas ng kilay si Jared at sinabing, ito ang aking kasiyahan. Sapat na, nais ni Ellison na itago at protektahan ang isang tao sa paaralan. Nakakakita na sumang-ayon siya, Mr. Tumayo si Ellison nang walang pag-aalangan. Mangyaring, sa ganitong paraan. Tumango si Jared at sinundan si Mr. Ellison. Bumaba ang dalawa, at si Mr. Malugod at malumanay na ipinakilala ni Ellison si Jared sa arkitektura ng at pagtuturo sa Royal Creek Institute. Sumusunod si Max mula sa likuran, kumuha ng mga tala na may panulat paminsan-minsan. Karagdagan sa likuran ay ang mga direktor ng pagtuturo at mga direktor ng grade na sumunod sa pagtataksil. Mukha silang kinakabahan kay Mr. Sina Ellison at Jared mula sa likuran, natatakot na ang isang pagkakamali ay mapataob si Jared. Habang natapos nila ang paglibot sa mga gusali ng paaralan, Mr. Naglakad si Ellison kasama si Jared sa sports ground. Malapit na ang seremonya ng pagpapalaki ng watawat, at ang lahat ay malapit ng magkalat at bumalik sa mga gusali ng pagtuturo. Ito ay sa sandaling ito na ang isang kaguluhan ay tumaas mula sa likuran ng karamihan. Wow! Sino ang lalaking ito? Napakakaakit-akit niya. Oo, mas kaakit-akit siya kaysa kay Harvey. Galing ba siya sa aming paaralan? Idiot! Kapag nakita mo si Mr. Kabanata 73. Nakaramdam ng tibok, agad na ibinaba ni Snow ang kanyang ulo at bamulong, gusto ko lang sabihin sa iyo na binubuli ni Nicole si Rain sa cafeteria kahapon. Ayon kay Rain, tila protektado si Gary kay Nicole kamakailan, na parang nabighani siya ni Nicole. Sa palagay ko iyon ay hindi nakakagulat kay Nicole na gawin iyon. Lalo na kinasusuklaman ni Rain si Nicole at nais ni Harvey na tulungan siyang turuan si Nicole ng isang aralin. Tumingin si Harvey sa mga mata ni Snow at nalaman ang lahat. Kaya gusto mo akong umakyat at tulungan ka at mag-ulan na turuan si Nicole ng isang aralin. Ang kanyang tinig ay tunog na hindi marunong, na imposible para sa mga tao na sabihin sa kanyang emosyon. Tumingin si Snow kay Harvey na may pag-asa. Alam niyang naiintindihan ni Harvey ang ibig niyang sabihin. Sa katunayan, tiwala siya na sasang-ayon ito ni Harvey. Pagkatapos ng lahat, hindi pa niya tinanggihan ang lahat ng kanyang mga kahilingan sa huling oras. Ngunit sa oras na ito, wala nang sinabi si Harvey, mukhang mahina lamang sa Snow, na nakatayo doon. Nakaramdam ng kaunting nerbiyos, mabilis na nagpatuloy ang nyebe. Binubuli ako ni Nicole dati. Dapat nakita mo na ang larawang iyon sa forum ng paaralan. Siya ay may sakit at basto sa mga salita at kilos. Tinamaan pa niya ang aking kaibigan ng walang dahilan. Tahimik na tiningnan siya ni Harvey, na iniisip ang mukha ni Nicole. Siya ba talaga ang uri ng tao na sinabi ni Snow na siya? Ngunit ang Snow ay hindi kailangang magsinungaling, at si Nicole ay talagang nakakahiya sa forum. Nagkaroon pa rin ng katahimikan dahil hindi nagsasalita si Harvey. Tulad ng pagpanik ni Snow, natatakot na tanggihan niya siya, sinabi ni Harvey, okay, tutulungan kita. Huminga ng hininga si Snow at tiningnan si Harvey na may matamis na ngiti sa kanyang mukha. Alam niyang sasang-ayon si Harvey. Nagbalik din si Harvey ng isang ngiti ngunit may isang pahiwatig ng pagiging austerity sa kanyang mga mata. Maaaring sumang-ayon siya, ngunit siyasatin muna niya kung ano talaga ang nangyari. Ayaw niyang maging walang ingat. Sa high school, nagbabasa si Nicole ng isang libro, naghihintay para sa klase. Di nagtagal, bumalik din si Lulo at nasasabik sa kanya, hulaan kung sino ang nakilala ko, Nicole.
Narinig ni Nicole ang kanyang kaguluhan at tumangala. WHO. Lulu furtively nakasandal malapit sa tainga ni Nicole at bumulong matapos ang seremonya ng pagpapalaki ng watawat, Mr. Sinuri ni Ellison ang paaralan sa isang tao na mukhang mas gwapo kaysa kay Harvey, na sinasabing nais na mamuhunan sa paaralan. Narinig ko na sinabi ni Vivian na ang tao ay ang boss ng J.J. Johnston Group. Seryoso, siya ay mayaman, walang asawa, at magagamit. Sa una, naisip ni Nicole na si Lulo ay may ilang mahahalagang bagay upang sabihin sa kanya, hindi inaasahan na marinig ang kanyang chismis na chismis. Wala siyang mga salita para dito. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, sumimangot siya habang may nasa isip. Anong kumpanya ang sinabi mo? Hindi alam ni Lulo kung bakit tinanong ni Nicole, ngunit inulit pa rin niya ito ng matapat. J.J. Johnston Group. Si Nicole ay umiikot sa panulat sa pagitan ng kanyang mga daliri, malalim sa pag-iisip. Nakita ni Lulo ang reaksyon ni Nicole at tinanong, ano ang mali, Nicole? Alam mo ang may-ari ng J.J. Johnston Group. Umiling-iling si Nicole. Si Jared ang nag-iisang Johnston na kilala niya. Ngunit si Jared ang tagapagmana sa Johnston Group, kaya hindi niya alam ang CEO ng J.J. Johnston Group. Ang dahilan na natagpuan niya ang J.J. Johnston Group na pamilyar ay dahil sa isang nakaraang trabaho. Ngunit nang nakikipagtulungan siya sa Spectre sa trabahong iyon, nag-screw up siya at nakuha ang database ng J.J. Johnston Group na naipahiwatig. Sinubukan niya ang kanyang makakaya upang gumawa ng para dito. Ngunit sinabi na ang software ng J.J. Johnston Group ay nasa unang araw nito sa merkado, at dapat itong maging isang hit. Ngunit ang isang pangunahing bug ay nagkakahalaga sa kanila ng hindi bababa sa $100 milyon sa mga pagkalugi. Si Nicole ay palaging nakaramdam ng kaunting pagkakasala tungkol doon dahil iyon ang tanging pagkakamali na nagawa niya kapag nagtatrabaho sa ibang tao. Mula pa noon, siya rin ay naiimpluwensyahan at hindi makatanggap ng mga trabaho ng madalas tulad ng dati. Ang mga kliyente ay nakagaganyak sa kanya, marahil dahil sa takot na kumita ng puot ng J.J. Johnston Group at nakakaapekto sa kanilang kooperasyon sa negosyo. Nasaan ang CEO ng J.J. Johnston Group ngayon? Sinabi ni Lulo na sinabi ni Ellison na nakikita niya ang tao bago siya dumating. Aalis na siya ngayon. Nakita siya ni Ellison. Tumango si Nicole sa pagkilala. Hinawakan niya ang bag niya at lumabas ng silid. May isang bagay sa isipan ng biglaang, at tumingin siya sa likod ni Lulo na may malubhang mukha. Huwag sabihin sa kanino ang tungkol sa aking relasyon sa pamilyang Riddle. Tumango si Lulo at sumagot, nakuha ito. Tumango si Nicole at pagkatapos ay sumabog patungo sa gate ng paaralan. Mabilis siyang lumipat at nakarating sa gate ng walang oras, sa oras lamang upang makita ang isang itim na sasakyan, ang tatak na kung saan walang nakilala, dahan-daang nagmaneho sa labas ng paaralan. Sumimangot si Nicole nang makita niya ang side profile ng medyo pamilyar na mukha sa window ng gumulong. Ang tao ay walang ekspresyon sa kanyang mukha, hindi katulad ng kanyang karaniwang hitsura. Siya ay malamig at seryoso, kahit na nakakatakot. Maaari ba na si Jared ay hindi lamang ang tagapagmana ng Johnson Group kundi pati na rin ang CEO ng J.J. Johnston Group? Mapahamak. Paano ko hindi ito naisip na kanina? Kung gayon ang kasintahan na ito ay din ang aking pinakamalaking nagpautang. Kung gaano ako kamalian na uminom ng pag-inom ng kape sa kanya sa buong araw na walang nangyari. Kaya si Jared ay dapat na ang taong naglalagay ng isang malaking halaga sa akin sa The Hunter's Dark Web. Gagawin ko kung ako ay nasaraan ng loob. Kudlit. Kabanata 74. Si Nicole ay hindi kailanman natatakot sa sinuman, ngunit ngayon siya ay kinakabahan ng impyerno. Halos maririnig niya kung ano ang itinuturo ng mga guro sa klase ngayon dahil ang kanyang isip ay napuno ni Jared. Matapos ang araw na iyon, hindi na si Nicole na hindi na maglakas loob na pumunta muli sa kafe. Bago niya malaman kung paano malulutas ang problema, mas mababa siyang nakahiga. Sa loob ng 5 araw, hindi nakita ni Jared si Nicole. Sa pag-iisip pabalik sa huling oras, hindi niya naalala na may sinabi siyang mali sa kanya. Kaya bakit hindi siya pinansin ng maliit na batang babae na ito? Hindi niya pinansin ang kanyang mga mensahe, na nagpapaalam sa kanya ng bagong pagdating ng kape. Maaari bang ang kape ay hindi gumana para sa kanya? Si Jared ay nakaupo na nalulumbay sa kafe, nakatingin sa kanyang telepono. Hindi talaga tumugon si Nicole sa kanyang mga mensahe. Si Max ay nakikita si Jared na ganito sa kauna-unahang pagkakataon. Mula noong araw bago kahapon, si Jared ay nasa masamang kalagayan. Araw-araw, dumating siya sa kafe, naupo doon, tila naghihintay para sa isang tao. Ngunit hindi na muling lumitaw si Nicole, na tila nawawala mula sa mundong ito. Nang makita na madilim na sa labas, biglang narinig ni Jared na may pumapasok sa pintuan. Akala niya ito ay si Nicole, ngunit ito ay naging Nora. Ang ekspresyon ni Jared ay naging nagyayelo muli.
Si Nora ay nagpadala sa kanya ng isang text message tuwing 2 araw, at hindi niya ito pinansin. Ngayon siya ay dumating na hinahanap siya sa cafe. Mr. Johnston, hindi kita inaasahan na makita ka rito. Kung ano ang nagkataon, si Nora ay tsikili na nagkukunwari upang makilala siya ng pagkakataon. Sa katotohanan, mula pa nang alam niyang nagmamay-ari si Jared ng cafe na ito, madalas na siyang pumunta rito. Ngunit sa tuwing natapos niya ang kanyang araling bahay at dumating, umalis na si Jared. Ngunit ngayon, nandito pa rin si Jared. Mukhang nabayaran ang kanyang pagtitiyaga. Nagkataon. Sinabi ng isang kawani sa counter desk na darating ka tuwing 2 araw, hindi ba? Tinanong siya ni Jared. Hindi siya interesado kay Nora. Nahiya si Nora ngunit mabilis na huminahon. Hindi ko ito matutulungan. Napakaganda ng kape dito. Gusto ko ang kape dito, tulad ng ginagawa ni Nicole. Ang ekspresyon ni Jared ay umuusbong sa pagbanggit ni Nicole. Sinabi ni Nicole na nagustuhan niya ang kape dito. Yeah! Napangiti si Nora. Maaari ba akong umupo at makipag-usap, Mr. Johnston? Sumimangot si Jared, ngunit sa huli, hindi siya tumanggi. Umupo ka, mangyaring. Salamat, Mr. Mga ad sa pamamagitan ng Pub Future. Johnston. Si Nora ay halos masaya, walang malay na nakikipagtalo sa kanyang buhok at tinitigan si Jared habang nakaupo siya. Ngunit si Jared ay hindi napigilan at inutusan si Max na maglingkod kay Nora ng isang tasa ng kape. Pagkatapos ay tinanong niya, ano ang ginagawa ni Nicole sa mga araw na ito. Talagang mausisa siya kung bakit hindi dumating si Nicole sa kafe. Ngunit hindi niya napagtanto na ang kanyang mga katanungan ay nagpadala kay Nora ng isang suntok. Sa una, naisip ni Nora na interesado si Jared sa kanya nang hayaang umupo siya, hindi inaasahan na talagang nagtatanong siya tungkol kay Nicole. Ang pagsugpo sa kanyang pagkabigo, pinilit ni Nora ang isang ngiti. Nagmarka siya ng 0 sa pagsubok sa Math Olympiad sa ibang araw at desperadong sinusubukan na gumawa ng para dito. Pagkatapos ng lahat, ang buwan ng pagsusulit ay nasa paligid lamang. Maaaring mabaygo siya kung hindi siya nagsusumikap. Si Nora ay parang nababahala siya kay Nicole, ngunit ang sinabi niya ay tungkol sa mga pagkukulang ni Nicole. Ngunit hindi maalaga ni Jared ang pagganap ng akademikong Nicole. May katuturan na ngayon. Ito ay dahil abala si Nicole sa pag-aaral na hindi niya ito pinansin, at mas maganda ang pakiramdam niya ngayon. Mayroon bang anumang kailangan mo ng tulong sa kanya? Matutulungan din kita. Ayaw ni Nora na makaligtaan ng anumang pagkakataon na mag-alok ng sarili. Naging ang ekspresyon ni Jared. Ayos lang. Hindi siya mapapalitan. Ang ilang mga salitang iyon ay muling nagpadala ng puso ni Nora sa ilalim. Ang mga tanong ay tinanong, at ang kape ay pinaglingkuran. Hindi na nais ni Jared na tumagal. Ang tasa ng kape na ito ay nasa akin. Magsasagawa muna ako, Mr. Johnston. Nanlaki ang mga mata ni Nora. Maraming araw na siyang nagbihis upang matugunan si Jared minsan, hindi inaasahan na siya ay babangon at umalis pagkatapos lamang magtanong ng ilang mga katanungan tungkol kay Nicole. Hindi lumingon si Jared habang itinulak niya ang bukas na pinto at umalis kasama si Max. Tiningnan siya ni Nora mula sa likuran na may galit sa kanyang mga mata. Mapahamak ito, Nicole. Ano ang napakabuti sa iyo na si Jared ay nagmamalasakit sa iyo? Maraming mga lalaki sa paaralan ang sumubok na makipag-chat sa kanya, ngunit hindi niya ito pinansin ng lahat upang siya ay manalo sa puso ni Jared at talunin ang Snow at Rain. Ngunit hindi niya inaasahan na eyebrush siya ni Jared. Tila kapag ang reputasyon ni Nicole ay nasira na magbabago ang isip ni Jared. Maghintay ka lang at tingnan, Nicole. Tiyak na magbibigay ako ng kasing ganda ng nakukuha ko. Sa isang maaraw na araw, sina Nicole at Lulo ay nagkaroon ng isang klase sa umaga at pagkatapos ay nagpunta sa tanghalian sa cafeteria. Habang papunta doon, nangyari lang sila sa sobrang naririnig na mga taong tinatalakay ang isang bagay. Si Lulo ay mukhang mausisa sa direksyon na itinuturo nila at nakita ang isang pangkat ng mga hooligans na nakaupo sa cafeteria na nagbabasa ng mga libro at gumagawa ng mga pagbabago, na tila mahirap sa trabaho. Maraming mga tao sa paligid ng kanilang mga mobile phone tulad ng nakita nila ang ilang mga bihirang kababalaghan. Ang ilan sa mga ito ay nag-upload ng mga larawan sa forum ng paaralan, at agad itong nag-viral. Hindi ba iyon Justin? Nahit ba niya ang kanyang ulo sa isang lugar o isang bagay? Ito ang kasunduan sa pagitan ni Nicole at Austin. Kung si Austin ay maaaring makarating sa tuktok na 20 sa buwan ng pagsusulit na ito, sasang-ayon si Nicole na maging kanyang boss. Kailangan kong sabihin na si Nicole ay simpleng naglalaro sa kanya. Ganap. Ang taba ng pagkakataon ng Austin ay pumapasok sa tuktok na 20. Alam ng lahat na ang kanyang mga marka ay napakasama na palagi siyang nagpapanatili sa ilalim ng 10 lugar magpakailanman. Halos lahat ng mga komento ay nanunuya at nagtatanong kay Austin.
Ilang mga puna lamang ang nagsabi na ang kapaligiran ng pag-aaral sa kapaligiran ng paaralan ay nagbago para sa mas mahusay, ngunit sa kasamaang palad, walang nagmamalasakit. Pumasok si Lulu sa cafeteria at nakita si Austen, ang pinuno, kinagat ang kanyang panulat at pag-isipan ang isang papel sa wika. Alam niya na may kasunduan sina Austen at Nicole, ngunit hindi niya inaasahan na seryosohin ni Austen iyon. Si Nicole, nakikita mo, sineseryoso ni Austen at ng kanyang mga underlings. Tumingin si Nicole sa unahan at nakita si Austen na nakipag-usap sa mga katanungan. Nang makita iyon, dumiretso siya patungo kay Austen. Natigilan si Lulu at mabilis na sumunod. Dumating si Nicole sa tabi ni Austen at gaanong tinapik sa kanyang desk. Nagagalit si Austen dahil sa isang matigas na tanong. Kapag may bumangon at tinapik sa kanyang desk, umihi siya at nanumpa na turuan ng tao ng isang aralin. Tumangala siya ng isang ibig sabihin na tumingin sa kanyang mukha. Ang kanyang ekspresyon ay nagyelo nang makita niya si Nicole. Boss, ano ang ginagawa mo dito? Panipi. Kabanata 75. Tumingin si Nicole sa kanyang walang laman na papel. Nakuha niya ang tanging maraming pagpipilian na tanong na sinagot niya ng mali. Hindi niya maiwasang sumimangot. Nakita siya ni Austen na nakatingin sa kanyang papel at nagmadali na naabot upang takpan ito, ang kanyang mukha ay nagiging pula. Boss, huwag mo itong tingnan. Sinimulan ko ito mula sa simula at wala akong natutunan dati. Halika sa kafe pagkatapos ng paaralan at tanungin ako ng anumang hindi mo alam. Ang pag-aaral sa klase ay madaling kapitan ng pagguhit ng hindi ka nais-nais na pansin, hindi maginhawa tulad ng pag-aaral sa labas. Hindi tiningnan ni Nicole ang ekspresyon ni Austen ngunit naiwan kay Lulu. Ang kanyang mga underling sa likuran niya ay nakakita rin ito at tumingin sa isa't isa ng ilang sandali, at pagkatapos ay isang naka-bold na isang poke sa Austen at tinanong, Austen, ano ang ginagawa ng aming boss dito? Ano ang sinabi niya sa iyo na mukhang bobo ka? Panipi. Itinaas ni Austen ang kanyang kamao sa sandaling narinig niya ang batang lalaki na tumatawag sa kanya na tanga, nais na talunin siya. Agad na itinaas ng batang lalaki ang kanyang mga kamay na humihingi ng kapatawaran at nagtanong ng walang tigil, Austen, mangyaring sabihin sa amin kung ano ang sinabi niya. Pagkatapos ng lahat, narito lamang ang binabasa namin ang mga hanggal na librong ito para sa iyong kapakanan. Ang mga nasa likuran nila ay tumingin din kay Austen at tumango. Eksakto, Austen. Lahat tayo ay nagsusumikap para sa boss, hindi ka maaaring maging makasarili. Sabihin sa amin kung ano ang sinabi ng boss. Tumingin sa kanila si Austen. Huwag matakot kung sasabihin ko sa inyong lahat. Lahat sila ay nagsabi na hindi sila matakot. Kaya't lumunok si Austen at pagkatapos ay sinabi ng boss na tutulungan niya kami sa matrikula. Ano? Si Nicole ay kilalang kilala para sa kanyang mahinang mga marka sa Royal Creek Institute, na nakapuntos ng 1-0 sa pagsubok sa Math Olympiad at pagiging unang mag-aaral sa kasaysayan ng Royal Creek Institute na puntos ang 0. Ngunit nais niyang bigyan sila ng matrikula. Binibiro ba niya tayo? Tiningnan ni Austen ang kanilang mga nakagulat na mukha at sa wakas ay natanto kung gaano siya hanggal na tumingin. May nag-ungol sa isang mababang tinig, kung hayaan nating bigyan kami ni Nicole ng matrikula, maaari rin nating makahanap ng tulong ni Rain. Siya ang una sa grado. Ngunit mabilis, isinara nila ang kanilang mga bibig nang makita nila ang ekspresyon ni Austen. Narinig ni Austen ang pagtutol mula sa kanyang mga underlings at iniwas ang kanyang kamay sa kanila ng may dignidad at karangalan. Sundan mo ako sa kafe pagkatapos ng paaralan. Hayaan ang boss na bigyan kami ng matrikula. Sa katunayan, alam niya ang antas ng pang-akademikong Nicole, ito ay magiging isang kahanga-hangang tagumpay kung makakatulong siya sa kanila na makarating sa ilalim ng 20 ng grado. Ngunit si Nicole ang kanyang boss, kaya pinagkakatiwalaan niya ang kanyang walang pasubali. Nagkaroon ng isang mahusay na pagdadalamati sa kanyang mga underlings, ngunit sinulyapan sila ni Austen. Hakbang pasulong kung ang sino man sa iyo ay hindi nasisiyahan dito. Walang sino mang nang ahas na salungatin ang utos ni Austen o nagsabi ng isang salita, kahit na silang lahat ay nag-aatubili. Tumango si Austen sa kasiyahan at sinabing, hayaan. Ito ay halos klase. Kailangan nating bumalik sa silid-aralan. Lumakad sila palayo na parang nasa warpath sila. Ang iba pang mga mag-aaral sa cafeteria ay nakatitig sa kanilang mga bibig agape. Narinig ba natin iyon? Bibigyan ni Nicole ng Austen tuition. Ang isang zero scorer ay nagbibigay ng mga mag-aaral sa ilalim ng matrikula ng Bonten. Ito ay tulad ng bulag na nangunguna sa bulag. Si Gary ay nasa cafeteria din at pinanood si Nicole walk na lumipas sa kanya. Nakaramdam siya ng kawaila hilakbot nang hindi siya sumulyap sa kanya ngunit dumiretso kay Austen. Tulad ng kung hindi iyon sapat, sinabi ni Nicole na bibigyan niya ng matrikula sa Austen. Ang pagdinig na naging sumimangot kay Gary tulad ng isang kulog na ulap.
Ang ugali ni Nicole na makipag-usap ng malaki ay hindi nagbago ng kaunti. Nakaupo sa tapat niya, sina Rain at Nora ay nagulat din sa desisyon ni Nicole na bigyan ng matrikula sa Austin. Hindi sila makapaniwala na si Nicole ay may nerve upang bigyan ng iba ng matrikula sa kanyang mga marka. Kabanata 76. Maliban sa kanyang nakamit sa Math Olympiad, walang ipinakita si Nicole sa ibang mga lugar. Ngunit si Austin ay walang mga kwalifikasyon tungkol sa pagtanggap ng alok ni Nicole, at nagalit ito kay Rain. Si Austin ay nasa parehong baitang tulad niya na nakaupo sa harap nila at sa nangungunang mag-aaral sa ika-12 baitang. Sinampal siya ni Austin sa pamamagitan ng paggawa nito. Nag-sneer siya kapag iniisip ito. Hinahangaan ko ang katapangan ni Nicole. Siya mismo ay nasa ilalim ng bar aisles na nais na magbigay ng matrikula sa Austin. Dapat ay magkaroon siya ng higit na kamalayan sa sarili. Sumigaw si Rain. Oo, sapat na siyang sapat na lakas upang gawin iyon. Maghintay at tingnan kung paano niya napahiya ang kanyang sarili. Si Gary ay walang gana at nadama na nalulumbay kapag ang pag-iisip ng pusta sa pagitan ni Nicole at Mr. Naisip ni Kennedy. Ang Math Olympiad ay gaganapin isang araw bago ang buwan ng pagsusulit, kaya masikip ang kanyang oras. Sa pag-iisip na ito, tumayo si Gary, hindi pinansin si Rain, na nakikipag-usap pa rin sa sarili at iniwan ang cafeteria gamit ang kanyang bag. Si Rain ay tumingin ng mapanglo kay Gary at binato ang kanyang mga paa sa puot habang siya ay nagpunta. Ito ang lahat ng kasalanan ni Nicole. Naaapektuhan nito muli ang gana ni Gary. Habang nagsalita siya, sinulyapan niya sina Nicole at Lulo na pumila sa linya. Ang mas mahaba niyang tumingin, mas nagagalit siya. Ang pagkakaroon ng isang pagkakataon, sinabi ni Nora, huwag kang mag-alala, hindi na natin kailangang gawin ngayon dahil gagawa siya ng eksibisyon sa kanyang sarili sa lalong madaling panahon. Parehong ang kompetisyon sa Math Olympiad at ang buwan ng pagsusulit ay nasa paligid lamang. Makikita ng lahat ang totoong kulay ni Nicole. Pagdating ng oras, magdagdag ako ng gasolina sa apoy at gagawa ng mabaho ang kanyang reputasyon noon, ibubulusok siya ni Jared. Kudlit. Napangiti si Nora ng matagumpay sa pag-iisip na malapit na niyang talunin si Rain at Snow at makuha ang pabor ni Jared. Ang sinabi ni Nora ay mabilis na nagpakalma kay Rain, at isang sneer ay sumiksik sa mukha ni Rain. Nais niyang tingnan kung gaano katagal maaaring manatiling smug si Nicole. Matapos ang pahinga sa tanghalian, ang balita na bibigyan ni Nicole ng pagkalat ng matrikula sa Austin. Maraming mga tao ang nag-gloating at tumawa kay Nicole para sa kagat ng higit sa maaari niyang ngumunguya. Si Nicole ay nakaupo sa kanyang upuan. Si Bradley, na nakaupo sa tabi niya, ay tumingin at bumulong kay Nicole matapos makita ang forum ng paaralan. Nicole, bibigyan mo ba talaga ng matrikula sa Austin? Si Nicole ay dumaloy sa libro sa kanyang kamay. Hiniling ko lang siyang magtanong sa akin ng mga katanungan na hindi niya alam. Si Bradley ay malapit nang sabihin ng isang bagay, ngunit si Jack sa likuran ay hindi na maaaring umupo. Sa una, nagbago ang isip ni Jack tungkol kay Nicole. Ngunit hindi lamang niya tinanggihan ang tulong ni Gary ngunit ipinangako din ang isang bagay na hindi niya maihatid. Ngayon si Gary ay nag-aaral ng labis araw-araw, nag-aalala na mapahiya niya ang kanyang sarili sa hindi pagkuha ng unang lugar. Kumusta naman si Nicole? Sinabi niya na bibigyan niya ng matrikula sa Austin sa panahunan na ito. Kaya't hindi ginusto ni Jack si Nicole ngayon. Nag-score siya ng 0 sa pagsubok. Ano ang nag-iisip sa kanya na maaari niyang turuan ang iba? Kung mayroon siyang oras, dapat siyang magpatakbo ng mga gawain para kay Gary. Hindi mapigilan ni Jack na mag-sneer. Maging mas may kamalayan sa sarili, Nicole. Bakit hahanapin ng iba ang iyong payo kapag nakapuntos ka ng 0? Kahit na si Austin ay hindi kasing ganda ng iba, nasa top 10 pa rin siya. Sa pagsasalita tungkol dito, tumahimik si Jack ng ilang segundo bago siya nagpatuloy. Malaki ang pakialam mo tungkol sa Austin, ngunit bakit hindi mo nakikita kung magkano ang nagawa para sa iyo ni Gary? Si Gary ay nag-aaral ng husto upang gumawa ng para sa iyong malaking pag-uusap, subalit hindi ka nagpakita ng pasasalamat sa kanya. Hindi mo ba iniisip na napakalayo mo? Ang kanyang pagsasalita ay labis na hindi nasisiyahan kaya kahit na siya ay matuwid. Ngunit hindi man lang siya tinitingnan ni Nicole ngunit tamad na pinatong ang kanyang ulo sa kanyang kamay at dumaloy sa librong Jack na pinalo ang mesa ng may galit. Ito ay sapat na, Nicole. Sa una, naisip kong nakalaan ka lang at hindi isang masamang tao. Ngunit mali ako. Talagang pareho ka sa kung ano ang isinulat sa forum ng paaralan, malamig na dugo at marahas. Panipi. Kabanata 77. Narinig siya ni Nicole na sinabi ito at dahan-daang lumingon sa kanya. Walang emosyon sa kanyang mga nakagagalit na mga mata na para bang gusto lang niyang makita kung sino talaga siya. Si Bradley, nakatabi nila, ay tumayo. Sino ang sinasabi mong malamig na dugo?
Ang huling oras na kami ni Nicole ay inatake ni Cain, nakita ko ang ilan sa iyo sa malapit. Dumating ba kayo upang matulungan kami? Kung hindi ito para kay Nicole, baka nakahiga pa ako sa ospital. Ano ang nagawa niya sa iyo na nais mong akusahan siya na malamig na dugo at marahas? Si Jack ay walang pasubali sa Bradley. Ito talaga ang kanilang kasalanan sa huling oras. Maaaring unang sinabi ni Nicole na hindi niya kailangan ang kanilang proteksyon, ngunit hindi sila dapat umupo at wala nang ginawa habang pinapanood ang kanilang mga kamag-aral na binugbog. Nang makita na ang lahat sa klase ay nakatingin sa kanya, ang monitor ng klase ay sumimangot, tumayo, at pinapanatili ang mga order. Bradley, manahimik ka lang, gusto mo. Jack, nakaupo ka rin. Matapos maupo si Jack, nagagalit si Bradley. Tila, ito ay si Jack na nagpukaw kay Nicole. Malinaw, ito ay si Jack na nagpukaw muna kay Nicole. Hindi mo ba siya masisira? Si Vivian, ang monitor ng klase, ay tumingin kay Bradley nang walang pasensya. Nabigo siya nang makita niya ang mukha ni Nicole mula sa sulok ng kanyang mata. Siya ay irate na makita si Nicole na gumalaw ng problema dahil lamang siya ay maganda. Walang mali sa sinabi ni Jack. Bradley, kilala kita at si Nicole ay magkaibigan, at nasa tabi ka niya. Ngunit ang pag-uugali ni Nicole ay nagdala ng negatibong epekto sa aming klase. Sa palagay ko ang sinabi ni Jack tungkol sa kanya ay may merito. Hindi mo na siya muling ipagtanggol. Narinig ito ni Nicole at si Lazuli ay tumangala kay Vivian. Ang titig ni Nicole ay naging sanhi ng pakiramdam ni Vivian. Ngunit patuloy niyang kinundena si Nicole. Sa palagay ko ay dapat humingi ng tawad si Nicole kay Gary. Pagkatapos ng lahat, ito ay dahil sa kanyang hindi responsableng mga salita na nagdulot ng problema kay Gary. Karamihan sa mga kamag-aral ay sumang-ayon kay Vivian. Lahat sila ay tumingin kay Nicole na parang hinihimok siyang humingi ng tawad. Nang makita ito, isinara ni Nicole ang libro na may isang snap. Tulad ng nais ni Bradley na sabihin ang isang bagay, lumingon siya upang tumingin sa kanya na sinenyasan siyang umupo muna. Tumayo si Nicole at naglakad papunta kay Gary sa likurang hilera nang hindi na tinitingnan si Vivian. Mukha siyang malamig ngunit pinalabas ang isang hindi mailalarawan na kagandahan. Napanood si Gary habang si Nicole ay lumakad at tumingin sa kanya. Sa parehong mga kamay sa mesa, bahagyang sumandal siya sa kanya ng pananakot. Tiningnan ni Nicole si Gary sa harap niya na may isang bihirang pahiwatig ng galit sa kanyang mukha. Gary, kailan ko sinabi na kailangan kita upang manalo ng pusta? Walang inaasahan na makikipag-usap si Nicole kay Gary na ganito. Lahat ng mga mata ay nasa sorpresa. Si Gary ay tumingin sa tupa kay Nicole, na ang mukha ay napakalapit sa kanya upang maamoy niya ang nakakapreskong amoy ng kanyang katawan. Ngunit ang kanyang tanong ay tunog na walang awa. Sinusubukan lang niyang tulungan siyang manalo sa pusta. Gayunpaman lumingon siya upang tanungin siya. Nakita ni Vivian si Nicole na nagtatanong kay Gary at mas nagtrabaho pa. Sumimangot siya at sinabi, Nicole, hindi ba sa palagay mo napakalayo mo? Alam ng lahat ang iyong antas. Sino sa palagay mo ang maibabalik mo sa unang lugar sa kompetisyon sa Math Olympiad? Kung sakaling hindi mo alam, ang alkalde ay binibigyang pansin ang kompetisyon sa matematika ng Olympiad sa taong ito, at siya ay magiging isa sa mga panauhin na nagtatanghal ng parangal. Mas okay kung hindi mo pinahahalagahan ang tulong ni Gary, ngunit hindi mo siya dapat tanungin. Talagang walang pag-asa ka. Hindi tumingin si Nicole kay Vivian. Nakatitig siya kay Gary at malamig na sinabi, Gary, dapat mong tandaan na hindi mo dapat alagaan lamang ang iniisip mo. Sa halip mangyaring tingnan kung ang iba ay nangangailangan ng iyong tulong kung ano ang ibig sabihin ay malinaw, hindi niya kailangan ang kanyang tulong. Kabanata 78. Sa sinabi nito at hindi papansin kung naintindihan ba ni Gary ang sinabi niya, hinailan ni Nicole ang kanyang mga kamay mula sa mesa at dahan-daang lumakad pabalik sa kanyang lugar. Tahimik ang buong klase. Tumingin si Gary sa likuran ni Nicole. Kahit na siya ay nakasandal sa likuran, ang kanyang likuran ay tuwid pa, hindi katulad ng mapagpanggap na pagmamalaki ng Rain at Snow. Ang pagmamataas ni Nicole ay hindi palabas ngunit banayad at sa kanyang mga buto. Ngunit ang kanyang pagmamataas ay maaaring madama sa kanyang pag-uugali, hitsura, at pagkilos. Siguro siya ay talagang mali sa oras na ito. Ngunit kapag iniisip ang zero score test paper ni Nicole, isang determinadong hitsura ang lumitaw sa mga mata ni Gary. Minsan sinabi ni Luis na may talento si Nicole, at hindi niya nais na hadlang si Nicole na makibahagi sa kompetisyon sa matematika na Olympiad mula ngayon. Dapat niyang tulungan siyang manalo sa pusta. Sa pag-iisip nito, sinulyapan ni Gary si Nicole at pagkatapos ay sinabi ng malamig kay Jack, sumama ka sa akin. Tumingin si Jack kay Gary sa bafflement, nagtataka kung nasaktan siya. Matapos umalis sina Gary at Jack, nahulog ang klase sa isang patay na katahimikan.
Sa halip na makitungo kay Nicole, pinili ni Gary na tawagan si Jack na siyang pinagmulan ng problema. Lahat, lalo na ang mga batang babae, ay tumingin kay Nicole na may paninibugho sa kanilang mga mata. Tiningnan ni Vivian si Nicole na nagyelo na para bang mag-usbong siya ng buta sa katawan ni Nicole na may tingin. Ngunit hindi siya tiningnan ni Nicole. Sa kanyang mga mata, si Gary ang crux ng lahat ng mga problema. Ang pag-aayos kay Gary at ang iba ay automatikong mahuhulog sa linya. Tumunog ang kampanilya ng paaralan, at lahat ay hinaila ang kanilang pansin mula kay Nicole, na kumikilos na parang walang nangyari. MS. Pumasok si Emerson at nakita sina Gary at Jack na wala sa kanilang mga upuan. Sumimangot siya ngunit walang sinabi pagkatapos ng klase, MS. Tinawag ni Emerson si Nicole na nag-iisa, ibinigay ang kanyang dalawang pagsasanay, tiningnan siya, at sinabing, pinag-isipan ko ito at iniisip na hindi ka isang taong sasabihin ng isang bagay na walang pananagutan. Ito ang mga orihinal na papeles sa matematika na isinulat ni Mr. Hancock mula sa nakaraang mga kompetisyon sa Math Olympiad. Ibalik mo sila at pag-aralan ang mga ito. Tumingin si Nicole sa kanya at medyo nagulat. Tila MS, naisip talaga ni Emerson kaya nang makita niya si MS. Ang taos-pusong pagtingin ni Emerson sa kanyang mukha. Kaya hindi tumanggi si Nicole ngunit kinuha ang dalawang pagsasanay. Salamat, MS. Emerson. Pumunta ka na ngayon. MS. Ngumiti si Emerson sa kanya. Lumakad palayo si Nicole, ngunit si MS. Tumayo roon si Emerson, nakatingin kay Nicole, at bamulong, lahat ng pinakamahusay, Nicole. Iniisip niya ito sa lahat ng mga araw na ito. Sinusubukan lang ni Nicole na patunayan ang kanyang sarili. Hindi niya dapat pinaghihinalaang si Nicole. Bilang isang guro, dapat ay hinikayat niya ang kanyang mga mag-aaral. Bumalik sa opisina, MS. Naupo lang si Emerson ng Mr. Dumating si Kennedy na may isang tasa ng thermos sa kanyang kamay. Narinig ko na ang iyong mag-aaral, si Nicole, na hindi makakatulong sa sarili, ay nais na bigyan ng pangalawang hanggang huling matrikula na Austin. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na si Austin ay nasa ika-12 baitang at ang kanyang mahinang pagganap sa akademiko ay hindi isang bagay na makakatulong kay Nicole. Kailangan mong alagaan ang Math Olympiad genius na ito. Huwag kalimutan, may pusta pa rin tayo. Panipi. Kabanata 79. Si G. Kennedy ay nagtagumpay na parang nakita niya na nawala ng pusta si Nicole. Si G. Kennedy ay lumusot sa labas ng opisina, na iniisip na si MS. Hahayaan siya ni Emerson na panunuya siya at walang sasabihin, tulad ng dati. Ngunit siya ay mali sa oras na ito. Si MS Emerson ay sinabi ng mahina mula sa likuran niya, Mr. Kennedy, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kung paano ginagawa ng aking mga mag-aaral. Si Nicole ay may kalayaan na pumili, at hindi ako makagambala. Gayunpaman, mayroong isang bagay na kakaiba ako tungkol sa iyo, G. Kennedy. Hindi mo ba kayang bayaran ang isang tasa ng kape? Kung hindi man, bakit palagi kang pupunta sa aking tanggapan para sa kape? Napahiya ni MS. Si Emerson, si G. Kennedy ay tumingin sa likod at itinuro sa kanya ng galit. Paano mo ako satirize? Mas mahusay kang naniniwala na sasabihin ko sa direktor, si MS Emerson ay nakaupo sa kanyang desk, na nakatingin sa kanya ng walang kabuluhan, ang kanyang mukha ay hindi marunong nang marinig niya na binanggit ang direktor. Naisip niya ito. Sa halip ng umisi at madala ito araw-araw, maaari rin niyang ipadala ang help pagkatapos ng hatchet at magbitiw. Natigilan si G. Kennedy sa sinabi niya. Palagi siyang nag-aapi ng mga bagong dating at hindi pa ito ginagamot tulad nito. Kaya hindi niya alam kung paano haharapin ito ng ilang sandali ngunit maaari lamang sabihin ng ilang mga malupit na salita. Mahusay, MS Emerson. Hindi ka rin nagbibigay ng champagne sa direktor ngayon. Tandaan kung ano ang sinabi mo. Napanood ni MS Emerson at nadama ang pag-iwas habang tumalikod siya, nagkakasundo. Ngunit si Mr. Sinabi ni Kennedy na magbibigay si Nicole ng matrikula kay Austin. Ano ang pinag-uusapan niya? Si Nicole ay nasa paaralan ng matematika, habang si Austin ay nasa paaralan ng wika at isang ika-12 grader. Paano nagbigay ng matrikula ang isang 11 grader kay Austin? Ngunit tulad ng sinabi niya mismo, si MS Emerson ay hindi makagambala sa mga desisyon at kilos ni Nicole. May sariling mga ideya si Nicole, at alam niya ang ginagawa niya. Si MS Emerson ay humigop ng mainit na kape. Hindi siya masyadong nag-abala tungkol sa ginawa ni Nicole. Ito ay dinner time. Dumiretso sina Nicole at Lulo sa cafeteria pagkatapos ng paaralan. Habang papunta doon, nag-chat si Lulo tungkol sa kung paano cool si Nicole sa tanghali. Si Nicole ay nakinig ng walang gaanong reaksyon sa kanyang mukha. Ginawa lang niya ang naramdaman niyang dapat niyang gawin, hindi kasing cool tulad ng sinabi ni Lulo.
Dumating ang dalawa sa cafeteria, inutusan ang kanilang pagkain, pagkatapos ay nakahanap ng isang lugar at naupo. Beza. Pagkatapos, nagkaroon ng biglaang kaguluhan sa cafeteria, at si Lulo ay tumingin sa Mausisa. Wow! Ito ay Harvey at Snow. Narito ba sila upang magkasama? Ang mga batang babae ay nawala. Pagkatapos ng lahat, si Harvey ay isang ika-12 grader. Tulad ni Stanley, ang pangulo ng konseho ng mag-aaral, bihira siyang makita sa paaralan. Kaya ito ay isang sorpresa na si Harvey ay lumitaw sa paaralan sa nakaraang 2 araw. Ano ang isang malawak na stroke ng swerte? Sina Harvey at Snow ay naglalakad ng magkatabi, pareho silang nagkakaroon ng napakabanayad ng ngiti sa kanilang mga mukha. Si Harvey ay nagsuot ng isang puting casual na suit, mukhang mainit at banayad. Ang kanyang gwapong mukha ay hindi nagpakita ng anumang hindi kasiya siya sa kabila ng kaguluhan. Sa halip, siya ay magalang at banayad sa lahat. Si Snow, na lumakad sa tabi niya, ay medyo naka-outclassed. Siya ay maganda, banayad, at mapagbigay, walang duda. Ngunit hindi siya mukhang kapansin-pansin sa mata na dapat ay nasa harap ni Harvey. Sinabi ng mga tao na ginagaya ng Snow ang fashion ni Harvey, at mukhang ito ang kaso, bulong ng isang tao. Maraming tao ang tumango sa kanilang mga ulo sa kasunduan. Pagkatapos ng lahat, ang mga bakas ng imitasyon ay masyadong halata. Hindi tiningnan ni Nicole ang 2 tao na ipinagdiriwang ng lahat, habang si Lulo ay nagsabi sa sorpresa, ito ay talagang Harvey. Hindi ko makita ang kanyang mukha ng malinaw sa panahon ng seremonya ng pagpapalaki ng watawat dahil sa malayo. Ngunit nakikita siya sa malapit na saklaw, mas mukhang kaakit-akit siya. Si Nicole ay abala sa pagkakaroon ng kanyang pagkain at hindi pinansin ang pag-iyak ni Lulo. Ang huha ay tumigil sa lahat ng biglaang. Gayon din ang ginawa ni Lulo. Narinig ni Nicole si Lulo na nagtanong sa isang kakaibang tono ng boses, alam mo ba si Harvey? Hindi, sagot ni Nicole nang hindi tumitingin. Nagpatuloy si Lulo. Talaga, ngunit tinitigan ka niya, at ngayon siya ay papunta sa iyo. Pinahinto ni Nicole ang ginagawa niya at tumangala. Sapat na, Harvey, na napapaligiran pa rin ng karamihan, ay dahan-daang naglalakad ng hakbang patungo sa kanyang mesa. Sinusundan ni Snow si Harvey, ang mga mata ay nakatitig kay Nicole na may masamang kalooban. Agad na hinawakan ni Nicole ang kanyang bag at sinabing Lulo, hayaan. Medyo nalilito si Lulo, ngunit ginawa pa rin niya ang sinabi ni Nicole, dala ang kanyang plato at naghahanda na umalis. Nang makita si Nicole na nakatayo na parang umalis, huminto ang ngiti sa mga mata ni Harvey. Hindi pa siya nakakita ng isang katulad niya na umiwas sa kanya tulad ng salot. Bago lumayo si Nicole, narinig niya ang isang napakabanayad na boses na tumatawag. Nicole, maghintay ng segundo. Ang kanyang tinig ay katulad ng kahapon, na puno ng isang pahiwatig ng mataas na kahinahunan. Naglakad siya ng maaga, hindi pinapansin siya at ang mga stares mula sa iba. Lahat ng tao sa cafeteria ay nakatingin sa kanila. Nagulat silang lahat nang marinig ang tawag ni Harvey sa pangalan ni Nicole. Para sa isang tao na tanyag sa Harvey, mas mababa sa isang bilang ng mga tao sa buong Royal Creek Institute na maaaring makipag-usap sa kanya. Pagkatapos ng lahat, isinasaalang-alang ang background ng pamilya ni Harvey, hindi lahat, lalo na ang mga pangkaraniwan, ay maaaring makipag-usap sa kanya. Ang mga tao ay naramdaman kahit na hindi sapat upang makakuha ng isang banayad na sulyap mula sa kanya. Maaaring mukhang pala kaibigan si Harvey, ngunit malalim sa loob, puno siya ng kanyang sarili. Mabuti siya sa lahat, ngunit naalala lamang niya ang mga pangalan ng ilan sa kanila. Ngunit ngayon lang, tinawag niya ang pangalan ni Nicole na walang kahirapan. Maraming mga batang babae ang nagseselo sa kanilang mga mata sa sandaling tinawag niya ang pangalan ni Nicole. Matagal na nilang nagustuhan si Harvey, ngunit hindi rin naalala ni Harvey ang kanilang mga mukha. Huwag alalahanin si Snow, na sumunod kay Harvey sa lahat ng ito. Ngunit sino ang naisip ni Nicole na siya ay karapat-dapat sa atensyon ni Harvey? Dahil lamang sa isang magandang mukha, o dahil ba ito ay maaaring pukawin ang problema? Kabanata 100. Inisip ng lahat na titigil si Nicole nang tinawag ni Harvey ang kanyang pangalan. Ito ay hindi lamang si Nicole ay hindi lamang tumigil ngunit mas mabilis din ang paglalakad. Sumimangot si Nicole, at nakita niya ang hagdanan ng maaga na puno ng mga taong nais makakuha ng isang sulyap kay Harvey. Mangyaring magbigay daan. Salamat. Ang mga taong ito ay tumingin lamang sa kanya sa pagtataka, at hindi sila nagbigay ng tugon matapos marinig ang kanyang mga salita. Para bang hindi siya pinansin ni Harvey. Habang si Nicole ay mukhang walang tiyaga sa mga taong ito na humaharang sa kanyang paraan, si Harvey ay umakyat mula sa likuran, habang si Snow ay halos hindi na makasabay. Malinaw na nawala ng tulan si Snow sa paghuli kay Harvey.
Halos maiiwan siya ni Harvey sa harap ng mga mata ng lahat, at ito ay isang mas malaking kahihiyan kaysa sa pagskruwang ng kanyang pag-deport. Tumingin si Snow kay Nicole na may mapait na mga mata. Tumingin din si Harvey kay Nicole, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi masabi na emosyon. Ito ay isang mahabang panahon mula noong huling nawala ang kanyang sarili sa paghabol sa isang tao. Hindi rin siya nakakuha ng tugon mula sa kanya, kahit na tinawag niya ang kanyang pangalan. Marami talaga siyang sorpresa para sa kanya. Lumingon si Nicole upang tumingin sa kanilang dalawa. Wala siyang mga salita. Dahil hindi siya makalakad palayo, inilagay niya ito at ang mga plato ni Lulo sa posisyon ng koleksyon ng plate bago lumingon at tiningnan sina Harvey at Snow na nakatiklop ang kanyang mga braso. Hindi mukhang galit si Harvey. Sa halip, isang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha nang makita niya ang kawalang interes ni Nicole. Narinig mo na tinawag kita, hindi ba? Bakit hindi ka naghintay? Mas mabuti para sa kanya na huwag tawagan siya dahil tumakbo siya para sa ginawa niya. Hindi talaga siya iginagalang ni Nicole. Si Nicole ay tumingin sa kanya ng walang pag-iingat. Hindi rin niya sinagot ang tanong niya. Tiningnan ni Lulu si Nicole, pagkatapos ay sa Harvey, at bamulong, Harvey, sinabi ni Nicole na hindi kanya kilala. Bihira siyang nakikipag-ugnay sa mga taong hindi niya kilala. Lahat ay mas natigilan sa sandaling ito. Sino sa paaralan ang hindi nakakakilala kay Harvey? Siya ay Mr. Apo ni Ellison. Ngunit sinabi ni Nicole na hindi niya siya kilala. 9 sa 10 ang hindi naniniwala dito. Ngunit upang sabihin na kilala niya si Harvey at hindi siya pinansin na siya ay mukhang mas mayabang. Ang mukha ni Harvey ay nagbago nang marinig ito. Kahapon ay kumusta siya sa kanya, gayon pa man sinabi niya ngayon na hindi niya ito kilala. Nakaramdam siya ng hindi wastong pagkabalisa ngunit mukhang banayad pa rin sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Lulo at sinabing, salamat sa pagsasabi sa akin iyon. Namula si Lulo habang tinitingnan siya ni Harvey. Humakbang si Nicole at pinanatili si Lulo sa likuran niya. Kung hindi ako nagkakamali, mayroon ka sa isang bagay dito. Pinalawak niya ang isang sangay ng oliba kay Lulo dahil wala siyang magagawa sa kanya. Walang paraan na siya ay lokohin. Nagulat ang kanyang pagka-alerto kay Harvey. Tumingin si Nicole sa kanya, alam na ang taong ito ay walang kabutihan. May isang ngiti sa kanyang mukha, ngunit malalim sa loob, siya ay walang malasakit. Bumalik si Harvey mula sa kanyang pag-iisip, nakatingin kay Nicole, at sinabi ng mahina, kumusta, Nicole, isang Arn Harvey. Ito ang aking kaibigan na si Snow. Ngayon alam natin ang isa't isa, hindi ba? Walang sinabi si Nicole, o walang emosyon sa kanyang mukha. Ito ay parang hindi lamang ito matalino na kumikilos na si Harvey ay hindi rin nagagalit. Ngayon na alam natin ang bawat isa, pag-usapan natin ang tungkol sa iyo na pang-aapi ng nyebe at ulan. Nagkaroon ng isang kaguluhan sa sandaling ang kanyang boses ay sumakay. Sapat na, narito si Harvey upang tumayo para sa nyebe. Lahat ng mga mata ay nasa Nicole sa sandaling ito. Ang bawat tao ay napanood na may hitsura ng mahusay na schadenfreude. Napanood ni Nicole ang farce, ang kanyang ekspresyon na nagiging icy habang siya ay tumingin kay Harvey sa mga mata. Ano ang gusto mong sabihin? Tiningnan ni Harvey ang uncooperative girl, ang ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting kumukupas. Sa halip, ang isang glint ng lamig ay sumabog sa kanyang mga mata. Kung humihingi ka ng paumanhin sa kanilang dalawa sa publiko at ipinangako na hindi na sila mag-abala muli, hahayaan ko na ang bagay na ito ay magpahinga. Kumusta naman yan? Nagtagumpay si Snow, handa nang marinig si Harvey na bigyan si Nicole ng ilang malubhang parusa. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang lolo, Mr. Si Ellison, ang punong guro ng Royal Creek Institute. Ang pagtukoy ng parusa para kay Nicole ay hindi maaaring maging mas madali. Sa pagtataka niya, hiniling na lang ni Harvey kay Nicole na humingi ng tawad. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pagkagalit, at whine Snow, Harvey. Si Snow ay kumukuha ng labis na pananakit upang mapanatili ang kanyang kamangha-manghang imahe. Sa halip na sabihin kay Harvey na hindi siya nasisiyahan sa kinalabasan, ginamit niya ang kanyang puppy dog na mata sa kanya. Hindi lamang ito magpapakita sa kanyang pagiging malapit kay Harvey ngunit hayaang maunawaan ni Harvey ang kanyang pahiwatig. Ngunit ang lahat ng ito ay nahulog para sa ganap na hindi siya pinansin ni Harvey. Tumingin siya ng time kay Nicole sa tapat niya, naghihintay para sa kanya na mag-buckle. Bago siya bumalik mula sa ibang bansa, nakita niya ang mga larawan sa forum ng paaralan at iniisip na bigyan si Nicole ng isang matinding parusa. Ngunit matapos siyang maghukay ng mas malalim, natagpuan niya ang ilang mga tao na naisip na si Nicole ay hindi masama sa mga alingawngaw. Kaya gusto lang ni Harvey na humingi ng tawad si Nicole nang harapin niya ito. Akala niya ay sasang-ayon si Nicole sa isang simpleng kahilingan. Pagkatapos ng lahat, ang parusang ito ay talagang magaan. Ngunit tiningnan lang siya ni Nicole ng isang smirk at sinabi ng walang pag-iingat, bakit ako dapat humingi ng tawad? Tila,
Ito. Ang dalawa sa kanila na gumawa ng mga bagay. Kaya bakit siya dapat humingi ng tawad sa kanilang dalawa? Tiningnan ni Harvey ang kanyang nagyelo at mapagmataas na ekspresyon na mukhang parang nakikita siya bilang isang tao. Sa pagitan ng kanilang dalawa, malinaw na mayroon siyang mas mataas na tangkad, subalit ipinagmamalaki pa rin siya. Ang kanyang nakagagalit na mga mata ay may ilaw sa kanila na parang hindi masisira na tibak. Ang kanyang pag-aalipusta ay naging malamig ang tingin ni Harvey. Walang sino mang nang ahas na salungatin ang kanyang mga salita sa harap niya. Binibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Humingi ng tawad sa Niebe, at hahayaan kong magpahinga ang bagay na ito. Hindi man lang tumingin si Nicole sa Niebe. Sa halip, tiningnan niya si Harvey sa mga mata, hindi nakakaramdam ng takot. Parehong sagot, bakit dapat ako? Tumingin si Harvey sa kanya at bigla ang sakit ng ulo. Babae lang siya, kaya bakit hindi niya sinunod ang kanyang mga salita? Bakit hindi siya nasa ilalim ng kanyang kontrol? Bakit niya siya tinitingnan ng mga walang malasakit na mata? Ang lahat, kabilang ang lulo, ay nakatayo sa likuran ni Harvey, hindi makita ang kanyang halos wala sa control expression. Tumingin si Nicole sa kanya at pinakawalan ng isang ngiti sa wakas. Lumapit siya sa kanya ngunit mabilis na lumakad sa kanya, tulad ng noong una silang nagkita, na iwan lamang ng isang malabo, nakakapreskong halimuyak. Sa oras na ito, nagsalita siya sa kanya. Dalawa, Harvey, tanungin mo muna ang iyong lolo kung kwalipikado kang magturo sa akin ng isang aralin. 6. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.